Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development Service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay November 29, 2025. Mapita sa kanulangon sa mga pakatano, sa mga pag-aritano sa Maguindanao. Welcome po sa ating programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Ngayon pong Sabado. Assalamualaikum, ako ang inyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, ito ang inyong Kabangsamoro MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida, Cotabato City. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, FDXGC 92.1 Voice FM. Ganon din sa Gabay FM 97.7, AM/FM no problem dahil kami po yung napapakinggan nyo dyan. At syempre napapanood din tayo sa mga Facebook pages ng mga nabanggit na ng mga institusyon. No? Ito ang ating MSSD Facebook page, DXMS Radio Bida Facebook page, DXOL at DXJC Voice FM. And syempre, naka-live stream din tayo, cross-posted po ito sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions and Bangsamoro Multimedia Network. At syempre sa Tawi-Tawi, live tayong napapakinggan sa pamamagitan ng Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Marayaw Adlaw Tawi-Tawi. Oh, yehey! Adlaw Marayaw sa inyo! Bukas na po ang ating hotline number, no? Para po sa mga comments, suggestions, or mga questions and clarifications po ninyo. Ang ating pong hotline number ay 0919-480-4265. Teka lang, bago na yung change na pala hotline number. Nagbago na po kami ng hotline number. Saglit lang. Ayan. Paki-flash na po sa screen natin para po naman yan. Okay, 0962 230-9967. Yan po yung bagong hotline number, ha. Diyan po kayo magte-text. Kung memorize nyo po yung old number, wag na po yun. No? Hindi na po yun. Iba na pong sasagot sa inyo doon. Ito na po ang number natin ngayon for the Bangsamoro muna MSSD at your service hotline number 0962 230-9967. Paki-save po sa mga phone book ninyo. Paki-screenshot kung kayo po yung nanonood ng Facebook Live. Pwede po kayo mag-chat dyan 24/7. Pwede po kayong magbigay dyan ng mga comment suggestions or kahit po reklamo ninyo. And rest assured, mapaparating po natin yan sa mga kinaukulang departments sa MSSD BARM. Ayan, at syempre naging posible ang Bangsamoro muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo, MJ, para sa mga top sharers, top fans natin. Hello, bye Banal, Mameng Ming Saada, Gyamal Sabidra, by Puti Salim. Hello po, magandang morning. At syempre morning din kay Jehan Tending, Ali Haji Nuno Edin, Lily Anika at Ryan Magno. And maraming salamat sa ating 42,000 live viewers today. Yes, of course. Hello, Hami Baludin. Makabatang Bangsamoro sa lahat. Perfect. Kasi tayo ay nandito pa rin sa ating pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month. This is our last episode for the Children's Month series. Yes. Series ito eh. Okay. Ayan. Hami Biludin, hello po. Ang ating watching with us, Alminda Ladja. Thank you so much, Maminda. Ma'am Faida, thank you so much. And of course, ang ating Deputy Minister, Noraini Tanlim. Hello po, good morning po. Hello po. DM. Ayan. And Trix Sangkula, hello po sa inyo.
Geludid. Yan. Mambay Malingko. Oh, ayan. From SGA po siya. And Nor Ainit Lim and Almida Ladja. Ganon din kay Ashit. Mod DS and many others, no? Hindi ko na isa-isa. Ang dami na, ang hirap ng sundan. Ang daming balikan. Sorry po talaga kung hindi na namin mabasa, pero talagang maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa atin ngayong umagang ito. And of course, congrats sa ating November 22, last Sabado, na mga Sabado Panalo winners. Nanalo po sila ng 300 peso worth of GCash or pwede ding load yan. Kaya po sana meron pong ganyan. Ayan. Winners natin, Zadiril Esteban of Dato din Sinswat, Maguindanao. Congratulations, Dirhana Kampong of Libak, Sultan Kudarat. Wow, hanggang Libak ha. Perfect. Farida ko sa Indang Buldon, Maguindanao del Norte. At syempre hindi patatalo ang Cotabato City, Chester Javarta. Ayan. Yun, 4 na pala tayo, di lang 3 ha. Oo, 4. 4 pala. Yes, Perfect. 4 Okay. questions. So ano pag-uusapan natin today? Okay, dahil sinabi mo kanina, ito yung pinaka-last na topiko natin sa ating pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month. Pag-uusapan naman natin ngayon, paano ang mga kabataan na medyo naligaw ng landas, no? Ito ba, pag nagkasala sila, anong gagawin natin? Paparusahan ba natin? Ano ba ang dapat gawin sa kanila? Saan pwede nating i-rehabilitate? Ano ang pwedeng maitulong natin sa mga batang tinatawag natin na mga change makers pa rin ng ating lipunan. Kaya naman, ang ating pag-uusapan, ang topiko natin ay juvenile justice sa Bangsamoro, proteksyon, pag-asa at pagbangon ng batang Bangsamoro. Lagi nating naririnig kung yung juvenile, no? Kaya naman, mamaya tanungin natin kung ano ba ibig sabihin ng juvenile? At sino ba yung belong dyan sa juvenile community? Or juvenile, ano ba tawag dyan? Juvenile community. Kasi parang community sila. O juvenile group. O sino bang belong dyan? Yan, makakasama po natin mga Kabangsamoro. Si Ma'am Naima RSW, Social Welfare Officer 3 po ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And of course, kasama rin po natin si Attorney Razul Kiram Ibrahim, Public Attorney 1 ng Public Attorney's Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Maguindanao District Office. Ayan, pabatiin natin sila. Good morning po sa inyo and welcome sa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Yan. So, good morning. Assalamualaikum po sa lahat ng nanonood ngayon sa MSSD at your service. Assalamualaikum and magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay ngayon sa programa pong ito. Yan, sige. Matitipid sila batiin Mamaya. Batiin siguro ninyo yung mga fans ninyo. Attorney, baka may mga kamag-anak at mga hinakot na viewers. Ang dami natin, halos 50,000 na. Hindi, 61 na tayo. 61,000 na pala. Sige po, batiin niyo yung mga... Binabati ko po lahat ng mga kamag-anak ko po na walang kaalam-alam nandito ako ngayon. Pati po yung mga kaibigan ko dyan at lahat ng sumusubaybay sa... At syempre ang buong hanay ng PAW. Gusto ko rin po batiin yung buong hanay ng PAW, yung mga kasamaan po namin sa PAW. Yung mga masisipag na mga public attorney's office na nagtatanggol ng mga karapatang pambata. Kasali po nito. Yan, si Ma'am Naima. So, good morning po sa lahat ng mga team ko sa CYWP, siyempre headed ng aming chief. Good morning sa inyo, si Ma'am Sandy, si Sir Shem, sino pa ba? Sir DJ, si Aini, and si Hami, sino pa? Lahat ng CYWP. Buong Children and Youth Welfare Program. Yes, buong napagod sa buong buwan ng Nobyembre. Wala kang pahinga-pahinga. Good morning din kay Minister Raisa. Of course. Good morning, nagmamonitor na sa atin yan. Alright, ayan. Umpisahan na natin. Bago natin umpisahan, i-remind natin ng audience natin, MJ, that meron ang mga questions mamaya sa ating Sabado Panalo ay manggagaling sa discussions at yung mga babanggitin po ng ating mga bisita ngayong umaga. So please, kaya dapat makinig kayo. Manood, no? Huwag niyo pong skip yung mga portion para po makasagot kayo ng tama. Mabilis na pagsagot at tama yung sagot para po manalo kayo ng 300 peso worth of GCash mamaya ng konti. 4 na questions po yan, tig 300 peso worth of GCash
ang kada question na tama yung sagot ninyo. Ayan ha. So, Klaro, hindi po pwede sumali yung mga staff and employees kahit ano po ang inyong pong status sa MSSD. Hindi po kayo pwedeng sumali dyan. Pero pwede nyo pong i-coach yung mga kamag-anak ninyo at mga kapitbahay ninyo para po naman mahikayat silang sumali. And please share this Facebook Live kasi requirement yan, requisite po yan para po naman ma-validate po yung inyong mga sagot. Pag-check namin, dapat nakashare po itong program na ito ngayon dyan sa mga profile ninyo. Importante po na nakapag-share po kayo. Okay? Pag nanonood po kayo, please share this profile, this Facebook Live para po pag-check namin ng inyong profile, naandoon kami sa inyong mga wall. Alright, simulan na natin. Yes. So, sino unang mag-explain itong? Ngayon ay 14th Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. No? Sa buong week na to. Umpisahan siguro natin kasamang Jeff. Sino kaya? So ako si Ma'am. po, bali, ika-14th na po ng JJ Week mula nung 24 hanggang 28. So, kahapon. Ano ba ito, Ma'am Nor? Every last week of November? Yes po. So, every last week of November sa Children's Month ay JJ Week po ang week na yan. It's a week-long observance ng juvenile justice. At ngayon po ang tema ninyo? Ang tema this year ay Batay May Pananagutan, Gabay at Kalinga ang Kaagapay. National team po ito. Alright. Sige. Anong mga basihan natin? Anong legal basis nitong Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week, no? Bakit natin ito ino-observe, Ma'am Naima? Sa ano po ito, no? Sa RA 9344 at saka dun sa na-declare po ito sa Presidential Decree, no? Na it's October pa yan before and ngayon ay naging November. For the whole month ay observation ng National Children's Month or sa Bangsamoro Children's Month po siya. Okay. Sige. So, ang pinanghahalawan nitong batas na to, nitong juvenile justice na observance natin ay ang RA 9344. Yes. Yan, RA 9344. Republic Act 9344. Ibig sabihin, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Bakit ito ay isang tinatawag natin na landmark child protection law? Bakit po? Pwede po si Attorney Rocky? Yung Juvenile Justice Welfare Act po natin, na-enact po ito noong 2006. At noong 2013, na-amendahan naman po ito ng RA 10630. No, ang purpose ng pag-amenda po dito is para ma-address po yung mga gaps doon sa mga naunang batas. Katulad po dito yung pag-establish, pag-emphasize ng pangangailangan natin para sa mga child youth care center or mga bahay pag-asa. Kasama din po dito sa amendment yung intensive na youth care facility center pag-establish po nito. So ito pong batas na ito ay napakahalaga po kasi nagbibigay po siya ng mga mekanismo na sa paghawak sa mga bata na humaharap sa mga kaso. So ito po ay mga processes, mga child rights based at sa mga child sensitive processes po na angkop doon sa edad at kakayahan ng mga bata na subject nito. So ibig sabihin pala, doon sa 9344, wala doon yung mga sinasabi natin ng mga structure, care service. Tama ba? Ang pagkaintindi ko, attorney? Yung bahay pag-asa po kasi sa ilalim ng batas na ito, dito po ilalagay yung mga bata depende sa kanilang sitwasyon. At ito po yung nakalagay doon sa amendment, At yung intensive care juvenile intervention and support. Intensive juvenile intervention and support naman po. Ito po yung kapag yung mga bata po na nakakommit ng mga serious offenses at kung mas mainam sa kanila na mailagay sa mga ganitong facilities ay yun po yung
binibigay, ina-outline ng amendment sa batas na ito. So maganda. Kasi na-institutionalize talaga yung pagkakaroon ng bahay pag-asa. So ano po yung ibig sabihin ng bahay pag-asa para po sa mga audience natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Ma'am Naima? Yes. So, ang bahay pag-asa po, kuan po yan, temporary shelter para doon sa mga bata na kailangan ilagay sa facility. So, last resort naman po ang facility, no? Kung hindi na po talaga sila safe na ibalik sa community, ay alternative po na ilalagay sila sa bahay pag-asa. So, yung mga bata na yan ay sila yung may mga ongoing na pending cases na while hinihintay kung ano yung desisyon ng court ay doon sila ilalagay for rehabilitation. So, may mga activities silang ginagawa, interventions or either diversion or interventions na ginagawa sa bahay pag-asa para ma-reform, ma-restore yung kanilang social functioning. 24/7, Ma'am, tatanggap yan ng mga clients. Ano Yes po. Attorney Rocky, may tanong ako. Doon sa RA 9344, correct me if mali yung aking pagkaintindi, yung criminal responsibility ay binago doon sa amended batas. Tama ba? Tama po yun. Okay. So, sa pagpasok itong Republic Act 10630 po, yung criminal age of responsibility ay umakyat na po sa 15 years old. No? Kasi dati ay 9 years old po under doon sa 9344, no? So, ibig sabihin po nito, yung mga batang sumuway sa batas po, no, na below 15 years old ay exempted sa criminal responsibility. At maliban po dito, no, hindi lang po yung 15 years old or below, kundi po yung mga between 15 years old and 18 years old pero umaksyon na walang discernment. Sila po ay criminally exempted din po sila sa criminal responsibility. Pero tandaan po natin, no, na exempted man sila sa criminal liability pero hindi po sila exempted dun sa civil liability. Anong ibig sabihin nun, attorney? Kapag ka civil and criminal. Yung criminal naman po, no, kapag tayo po ay subject sa criminal proceedings at matulan na talagang nagkasala po ay may penalty po ito. Ang pangunahing penalty po yung pagkakakulong, no. Yung civil liability naman po ang pinag-uusapan kasi dito yung danyos o yung damages na pwedeng i-order doon sa offender para ibayad doon sa biktima o kung sino man yung mga nasangkot na entitled doon sa damages. Pero gusto nating makita sa aktual ito kasamang Jeff. Kasi, for example, may makita tayong bata dyan, no? Na talagang gumawa nung hindi maganda against them. Bigyan natin example yun doon sa Awang Dato din Sinso at Maguindanao na pinost na naging viral sa social media. Bata, nagnakaw, nakunan sa CCTV at pinost nung may-ari ng bahay na ito yung mga bata na nagnakaw sa bahay namin with their faces. Yun pa lang. Hindi siguro alam nung may-ari na bawal mag-post ng mga juvenile law offenders. Yung example mo na pinost nung ninakawan yung nagnakaw na mga bata, ano ang dapat gawin? Opo, anong dapat gawin sa situation na yon? Kapag ikaw ay ninakawan ng mga minor. Kasi yung mga bata yun, 14 years old below eh. Sinasabi po dito po sa batas na ito na kapag ang offender ay below 15 years old, dapat po immediately yung authority na may initial contact doon sa bata ay dapat immediately i-report na ito sa MSSD o sa social welfare officer natin o kaya MSSD. So may mga ano po tayo, yung mga authorities po natin na may initial contact sa kabataan na inaakusahan ay dapat ano po sila, no, child sensitive. Halimbawa po, yung mga bata, hindi yan sila pwedeng i-interrogate ng walang kasamang magulang o di kaya social welfare officer. Dapat po kung sila ay i-interview o isa subject to interview or investigation, dapat may kasama din po silang abogado o di kaya child sensitive din po na child sensitive trained na abogado. Or kasamang importante MSSD, yun. importante po yun. So, pinapangalagaan po natin yung
talagang sensitive tayo dun sa sitwasyon. So, para ma-uphold yung kapakanan ng bata. Mahirap actually yun sa actual. Kasi 'di ba, kapag kananakawan ka, syempre magagalit ka, maiinis ka. Pero yung pagpo-post ng mga bata na offenders ay bawal. Hindi po yan una-una suspect parang sila. Hindi pa sila convicted. Kahit na naman hindi sila bata, bawal pa rin mag-post kasi hindi naman kasama yan sa So, yun. I-report na lang po nila instead na post nila sa social media, i-report sa barangay, nearest barangay or nearest na police station. Ma'am, anong mangyayari kapag ni-refer sa inyo yung child offender? Halimbawa, ni-report na at ni-refer sa MSSD. Ano ang next process po ninyo? Ang sunod na proseso po pag ni-refer, for example, pag custody ang turnover, immediately, siyempre, kung kailangang ilagay sa facility, i-refer ulit sa facility. And pag hindi naman kailangang ilagay sa facility, ibabalik sa community. Pero, mayroon siyang case management na imo-monitor pa rin kung ano yung progress niya. Kung nag-undergo ba siya ng community-based intervention, imo-monitor ng social worker pag kino-comply ba kung ano yung mga intervention na dapat niyang gawin. Do you go out your way para i-check yung mga facilities, jail facilities natin, detentions facilities natin sa police station, sa halimbawa city jail and municipal jail, para tingnan kung may mga minor na nakahalo doon sa mga regular na mga bilanggo? Yes po. Sige. Opo, sa part ng PAO, kami po mga Public Attorney's Office, meron po kaming requirement na nagkakandak po kami ng mga jail visits at mga detention facilities. That's good. So, binibisita po natin yung mga municipal police stations natin dito sa sakop ng aming distrito, pati yung ibang facilities, detention facilities. Nitong nakalipas po, sa katunayan nitong nakalipas, nagkaroon po kami ng collaboration with MSSD kung saan binisita po namin yung mga ilang municipal police stations dito para tingnan kung meron po bang mga CICL na detain sa mga detention facilities po na ito. Yun. So, ibig sabihin, pag meron, pinupull out at saan dinadala, Ma'am Naima? Hindi naman po kagad-agad na pull out, sir, no, pag kung ba nalaman namin na merong CACL sa isang lock-up facility o sa jail, dadaan na po yan sa legal na proseso ang pagguha ng custody. So, unless kung ang bata ay nasa lock-up facility, po pwede namin kaagad-agad, kaya nga po joint yung monitoring, nandun ang PAO, nandun ang ibang partners, kasi kung kailangan ng kanilang legal assistance, immediately ay ma-facilitate ka. Sa pinakasimple, gusto nating marinig, gusto nating maintindihan, sa pinakasimple na pagpapaintindi sa ating mga kababayan, yung ang perpetrator ay bata. Bakit kasi hindi kinukulong yan? Diba? Kasi bakit naman kasi, diba ang daming bashing? Bakit naman kasi may utak na yan pumatay na yan ng rape na yan Bakit hindi pa rin yan ginapriso? Diba? Ba't hindi pa rin yan nilalagay sa regular na kulungan? Hindi na bata yan. Ano ba ang premise ng batas? Ano ba yung lente ng batas pagdating sa ganung pananaw na bakit nyo naman exempt yan? Alam na alam niya kung paano pumatay. Halimbawa, alam na alam niya kung paano magnakaw. Pero bakit hindi siya criminally liable kung sa ginawa niya? Yung po, yung Juvenile Justice Welfare Act po natin kasi pinaprioritize na yung kapakanan ng mga bata. At pinaprioritize niya rin po ito yung rehabilitation ng mga bata para maibalik sila sa kanilang pamilya at komunidad at maging responsableng mga mamamayan. Kapag po ang bata ay nagkaroon ng contact with our kumbaga pag nagkaroon sila ng violation ng batas, halimbawa, hindi po nila ito ginawa dahil masama silang tao per se. No, ito po ay dahilan ng kombinasyon ng mga sitwasyon na maaaring pumipinsala sa kanilang development. Ano po yung mga halimbawa nito? Maaaring ang bata po ay kulang sa guidance, kulang sa pagmamahal, kulang sa edukasyon. At itong batas po na ito po yung ang aim niya is i-address po itong mga ganito.
bigyan ng tamang proseso, mga mekanismo na angkop doon sa edad ng bata at kakayahan ng bata. Ayon po sa pag-aaral, no, if correct me if I'm wrong, yung tao po hanggang 25 years old nagde-develop pa yung kanyang brain, no? Kanyang brain. So magkaiba po yung adult na gumawa ng kasalanan at magkaiba rin yung halimbawa 15 years old na gumawa ng kasalanan. Magkaparehas yung kasalanan pero iba po yung approach natin as to paano natin sila papanagutin. Ay yung po yung binibigyan ng ina-address ng batas na ito. One example pa yung nangyari sa Kidapawan na yung magkapatid sinaksak nung kanila parang stepsister. Kasama yung boyfriend pero minor din yung offender So, multiple stab wounds at namatay talaga yung dalawa because seriously talagang pinatay sila. Pero minor. Ano po ang sinasabi ng batas? Hihintayin po ba? Kasi sobrang talagang grave yung kanilang offense. Oo. Hihintayin po ba silang maging mature bago ilipat sa jail facility o ikukulong na sila agad o lalagay mo na sila sa isang DSWD facility? Paano po ba tinitreat yung ganong klaseng kaso? Kailangan siguro ito klaruhin. No? Pasik yung confusion natin. Correct. Kapag po, sinasabi po kasi ng batas na ang criminal age of responsibility is 15. Okay. 15. So pag below 15 po, kahit ano pong krimen yan, no, hindi po sila pwedeng kasuhan at ikulong. Yung mga below 15 years old po na halimbawa gumawa ng mga heinous crimes, halimbawa rape or kidnapping with murder or kidnapping with rape, mga arson, ganun po. Ilalagay po sila sa intensive juvenile intervention and support, no. At ang mga magulang po nito o mga guardians ay mag-execute ng authorization para po ilagay sila dito. At kung hindi naman po sila, kung hindi ma-comply yung requirement na yun, pwede pong mag-file ng petition for involuntary commitment yung social worker, no, ating MSSD po. Kapag po naman ang bata ay 15 to 18 years old, no? Sinabi natin kanina na exempted din po from criminal liability 15 to 18 years old kapag umaksyon siya ng walang discernment. Ibig sabihin kapag po ginawa niya yung bagay, hindi niya alam na yun ay masama. Wala siyang discernment, exempted pa rin po siya. Hindi rin po siya magkakasuhan at magkukulong. Ang example ng discernment, parang ang hirap niyang intindihin Ang discernment po, at tool po yan siya na ina-administer sa isang 15 years old above but below 18. So, social worker lang po ang may kakayanan o trained na gumawa. Mag-determine. Kung may discernment. Kasi so, sa interview yan, ma'am, lalabas. Yes, po. Kung talagang na-discern niya or pinagtanuhan niya, napag-isipan niya, intentionally ginawa niya yung may mga situation na ibibigay sa kanya and titingnan doon kung paano siya magre-respond doon sa mga situation na hindi particular doon sa crime na kanyang na-commit. So doon makikita mo may mga scores kung ano yung kanyang reaksyon sa bawat case scenario na ibibigay sa kanya. So may karapatang siya score at makikita mo kung average mataas ang kanyang discernment, makikita doon na okay, alam niya na ngayon ang tama. Alam niya ang ginagawa niya. Yes. Yun ang gusto ko sa talagang tanungin sana kanina. How would you determine the discernment? Now, these answers, no? Merong tool na gagamitin si social worker para ma-determine. Pero hindi na namin i-detail yan kasi baka mapag-aralan niyo pa. Basta merong tool. You will undergo an interview and then the social worker will determine kung kayo po ay nagde-discern na. Marunong na kayong magdesisyon para sa sarili ninyo. Ayan. May liability ba ang parent? Ito palagi tanong Kasi yung mga victim would say, kung hindi mananagot yung mga bata, sino mananagot? Mayroon bang pananagutan ang mga magulang sa pagka ganitong mga sitwasyon? Kung pinabayaan nyo, how many times nagnakaw yung anak nyo? Pwede bang si parent ang managot sa kanyang mga anak? Or ang parents talagang dinadahan, ang mga nanay at tatay kasi hindi binabantayan. Hinahayaan na yung mga anak. Kasi okay lang ito na magnakaw ang anak kasi hindi naman sila napaparusahan ng batas. But why don't you go after the parents? Ang mga exempted from criminal liability,
kahit po wala silang criminal liability, hindi naman po ibig sabihin na papabayaan o papalayain na sila. Yung mga mechanisms po natin under the Juvenile Justice Welfare Act, nagbibigay din po sila ng kumbaga mekanismo kung paano to i-address. Paano tutukuyin yung pananagutan ng bata at paano tutukuyin yung responsibility niya doon sa kanyang ginawa. So, kasali po dito yung intervention kasi sa subject po sila sa intervention programs, no? And para po doon sa mga repeaters po, no, mga repeaters ng mga offenses, i-determine po ng korte kung yung mga magulang ba ay ginawa din ba nila yung kanilang makakaya para pigilan yung yung bata na dati nang gumawa ng krimen. Kung gumawa ulit sila ng krimen at napatunayan yung magulang ay nagpabaya, pwede po, no, habulin yung mga magulang. Yung mga, alam mo, believe din ako sa mga LGUs na gumagawa ng parang hindi nabanggit doon sa batas na yung mga ganong klaseng responsibility of the parents. Pero may mga LGUs katulad ng Cotabato City na nagdetermine talaga, like kung nagpapatupad ng curfew for minors, pag yung mga offenders or repeater na yung mga minors, pinapatawag yung parents. Binibigay sa kanyang responsibility to take care of your children na hindi dapat sila lumabas at a particular. Pag nakita na ninigarilyo yung parents ulit ang pinapatawag. Pag nakita na yung gangsterism, nakikipagbasag ulo, how many times na nareklamo, yung parents ulit ang pinapanagot. Pero again, effort din yan, no, ng community, effort ng barangay. Kailangan kasi ito collaborative effort ng barangay, effort ng LGU ng munisipyo, effort ng LGU ng syudad. Kaya syempre tingnan natin na yung parang ang tingin kasi ng mga tao ay walang silbi yung mga magulang na to, no? Ginagawang rason ang mga anak kasi may mga magulang din na okay, gumawa ka ng ganito, ganyan, diba? May mga magulang na pinapaglimos yung mga anak. Pag hindi nagre-remit yung mga anak, nagagalit yung mga magulang. Kaya ang tendency ng mga bata magnanakaw. Kasi kailangan nila mag-remit ng certain amount sa parents nila. Pero again, ito ay responsibilidad ng mga magulang, no? Balik tayo sa responsible parenting, no? Responsible parenthood. Hindi mag-anak kung hindi kaya. Hindi lang financially kahit kaya nyo financially pero hindi nyo kaya supportahan emotionally and mag-guide nyo yung mga bata, wag na lang kayo mag-anak na mag-anak kung hindi nyo kayang bantayan yan lahat ng mga anak ninyo. Sa pagbabalik natin yung status ng JJWA implementation sa BARM, alamin natin MJ. Pero bago tayo mag-pause for a break, mag-question muna tayo. And here's our question number 1. Ready na po ba kayo? Question number 1 tayo para sa ating Sabado Panalo. Ready na po ba tayong lahat? Question number 1 sa ilalim ng RA 10630. Ilang taong gulang ang retained minimum age of criminal responsibility ng isang bata? Sa ilalim ng RA 10630, ilang taon dapat yung retained minimum age of criminal responsibility ng isang bata? O yun yung edad na minimum age of criminal responsibility. So ang template natin, question number, pangalan at address. And don't forget to share this sa Facebook Live. Yes, ayan. Question number 2. Okay, question number 2. Ang question number 2 natin, ano ang tawag sa 24-hour child caring facility na nagsisilbing pansamantalang tirahan at suporta ng ating mga batang children at risk at children in conflict with the law. Binanggit kanina, dyan dinadala yung mga CICL at CAR, no? Children at risk at children in conflict with the law. Dyan dinadala para po na mahabang hinihintay yung pagproseso ng kanilang kaso. Alright, sige. Kapag babalik po natin, alamin natin ang iba pa pong mga usapin, no? Hinggil po dito sa ating paksa ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami agad. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito.
bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. 8:44, nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ. Mag-update po muna tayo, Kabangsamoro. MSSD Updates. MSSD nagsagawa po ng second MANCOM meeting. Tinutukan yung mga kagyat na hamon sa operasyon at implementasyon ng ministro. May ulat sa atin si Joan Magbanwa. Jo, go ahead. MSSD Updates. Mga Kabangsamoro, nagtipon ng mga executive officials, division chiefs at section heads kasama ang mga technical staff ng MSSD para sa Second Management Committee Meeting o MANCOM noong November 9 to 13, 2025 sa Davao City. Ang MANCOM meeting ay nagsisilbing pangunahing venue ng MSSD para sa strategic planning, performance review at pagtutok sa mga issue sa operasyon ng ministry at implementasyon ng mga programa. Ang mga lead ng bawat flagship program, division at provincial operations ay nagbigay ng detalyadong ulat ukol sa kanilang implementation updates. Kasama rin dito ang pagtalakay sa mga issue at kagyat na hamon na kinakaharap sa pagpapatupad. Kasama rin sa nagbigay ng ulat ang mga focal ng nationally funded programs gaya ng 4Ps, Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program at SOCPEN. Nagbigay din ng ulat ang mga focal person ng National Committee na pinamumunuan ng MSSD gaya ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee at Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Highlight ng second MANCOM ang benchmarking activity ng lahat ng partisipante. Hinati sila sa 5 grupo at binisita ang iba't ibang pasilidad sa Davao City at Tagum City upang matuto mula sa mga best practices at magkaroon ng insights sa mga hamon ng implementasyon. Kabilang sa mga binisitang pasilidad na may kaugnayan sa mga programa at serbisyo ng MSSD, ang Atiman Center at Angels Heaven sa Tagum City at ang DSWD-11 Disaster Response Command Center, Reception and Study Center for Children, Kosogyan Home for the Aged at Sidlakan Women's Center sa Davao City. Ang pagtitipong ito ay mahalaga upang matiyak ng mga executive officials ng MSSD na matugunan kaagad ang mga kagyat na pangangailangan at hamon sa internal operation at mananatiling epektibo ang MSSD sa paghahatid ng tamang social services sa mamamayang Bangsamoro. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako si Joan Magbanwa ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Joan Magbanwa. MSSD Updates. Alright, balik tayo sa ating pinag-uusapan, MJ. Kasama pa rin natin si Ms. Naima Nor, RSW Social Welfare Officer 3 ng RJJWC BARM at Attorney Razul Kiram Ibrahim, Public Attorney 1 ng PAO BARM. Ayan. So balikan natin ang ating naiwan kanina. Ngayong Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week, no? Itong week na to ay ang pag-promote ng accountability with compassion. Ito ay pinamunuan ng RJJWC BARM. Ito kasi dami-daming mga acronym eh. Regional Juvenile Justice and Welfare Council ng Bangsamoro. Ayan. Na kung saan ang ating regional focal person ay si Miss Naima. Kumusta naman, Miss Naima, ang status ng ating Juvenile Justice and Welfare Affairs implementation dito sa BARM? Konting pasada po, mabilis na pasada ayan. po. So, yan po, ang committee po ay siyempre chair ng minister natin. So, maraming mga nagawa through sa chairmanship niya. Yan, siyempre, regular talaga yun silang nag-meet. Yan yung pinaka-main task ng committee para makabuo ng mga polisiya para doon sa mga bata na CAR at saka CACL. So, ang mga policy na yan ay based doon sa mga issues na na-gathered sa mga monitoring yan. Kung ano yung mga issues na na-gather sa monitoring with the committee members, ay pinipresent yan during sa meeting. So, yun. So, si MSSD ang chair? Opo. Minister po ang chair ng committee. Alright. So, anong status ng ating, ng ating case management and service delivery?
lahat naman po nung cases na na-encounter during monitoring ay immediately nire-refer yan sa social worker for case management. So, sa data natin, fluctuate, no? Hindi naman siya gaanong kalaki. So, may mga year lang na medyo tumataas. Like, sa ano natin, sa database, nasa 311 na yung case from 2019 na nabigyan ng intervention ng case management ng mga social workers. So, yun po yung kagandahan na maganda yung coordination kasi yung mga cases, kahit lumobo man, ay nabibigyan ng tamang intervention. Yung mga ano naman po, mga technical assistance na binibigay natin sa mga LGUs and other agencies, kumusta po yan? Yes, so continuous pa rin naman po no, this year. Ang pinaka nag-initiate talaga ay PNP and MSSD for to fund yung ating technical assistance sa mga duty bearers. So sa PNP nag-initiate sila sa kanilang hanay na i-train yung mga WCPD on RA 9344 at paano yung handling and ano ba yung diversion. So paano ginagawa yung diversion sa level nila. Napakahalaga nito talaga no na yung technical assistance natin sa lahat ng mga duty bearers kasi kanina mention kanina Attorney Rocky yung child sensitive. Correct. Paano natin i-handle yung mga bata na maintindihan talaga na ang kasensitibo kahit na galit ka na. Let's face it, dahil may mga barangay officials, may mga tanod, may mga pulis, may mga sundalo. Kasi ito sila ang unang-unang pinupuntahan. Checkpoint, mas malapit yung pag nagre-reklamo, hindi tayo pumupunta sa police station, diretso tayo sa checkpoint. Pero yung nagtatao sa checkpoint, hindi alam kung paano ituring o paano tratuhin yung mga reklamo na nag-i-involve ng babae at bata. Binubugbog. So yun. So dapat yung technical assistance talaga alam para at least trained yung ating mga law enforcers. Ito, nagbukas po ng Bahay Pag-asa, bago lang, no? Saan po ito banda, ma'am? Kahapon po, first Bahay Pag-asa or Vital Amal sa Parang po siya sa Barangay Magsaysay, Municipality ng Parang, Maguindanao del Norte. So, siya yung unang facility ng CAR at saka CICL na dito sa Maguindanao. Pero meron na rin namang functional na sa Sulu at saka sa Basilan. Sa Basilan naman ay hindi pa siya functional pero nakatayo na. Oo, tapos na siya. So, ang kahapon, binuksan kahapon, November 28, ay yung sa Parang Maguindanao del Norte. Yung Bahay Pag-asa, yan nakikita nyo po sa mga screen ninyo kung kayo po nanonood. Yan po, ganun kaganda yung Bahay Pag-asa. Diyan po nilalagay yung mga CICL at saka CAR. Yes. Ipakita natin muna yung Bahay Pag-asa sa Patikul, Sulu para makita nila na meron tayo si MSSD at iba pang ating mga partners ay nagtayo ng Bahay Pag-asa sa Patikul, Sulu. Ayan. Ayan, nakikita natin ang mukha natin. And then meron tayo, ipakita natin, ayan, napuntahan ko ito kasamang Jeff at ang laki nito. Ito. And then we also have hindi pinakita dito yung sa Basilan, ano? Ayan. Yung kahapon yung sa Maguindanao, ayan, nakita natin. Yan yung sa Maguindanao na binuksan kahapon. Bahay Pag-asa sa Parang Maguindanao del Norte. Ayan. Yun. Sige. Final messages natin unahin natin sa attorney. Ano po yung final message po natin para sa ating mga magulang, sa mga kabataan at sa community sa Bangsamoro? Para po sa ating mga kabataan, sa mga kabataang Moro po. Ang mahalaga po ang inyong role sa ating sa ating bayan, sa ating region. So wag po tayong matakot na humingi ng gabay sa ating mga magulang, sa ating mga guro, sa ating komunidad. So magpursige sa pag-aaral, umiwas po sa mga bad influence kasi po kapag tayo po ay nag-aaral na mabuti, ito po ay malaking pundasyon para maging maganda ang inyong kinabukasan. Para po naman sa ating mga magulang. So katulad nga po ng sinabi ko kanina po na ang kadahilanan na minsan ang bata ay naging CICL o naging CAR ay isa sa mga dahilan nito yung kakulangan po ng guidance sa ating mga kabataan. So malaki din po yung roles ninyo para igabayan ang ating kabataan at siguraduhin na sila ay lumaki at lumaki ng maayos. So
itong batas po na to, no, Juvenile Justice Welfare Act, pinapangalagaan po nito ang role ng mga magulang at even ng komunidad, no? Binibigyan niya ng ina-address niya ng tama yung paggabay doon sa mga bata na gumawa ng krimen. At the same time, binibigyan niya rin po ng hustisya yung mga biktima. So, yun po. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Razul Kiram Ibrahim, Public Attorney 1 ng Public Attorney's Office, BARM, Maguindanao District Office. Ayun. And of course, si Ma'am Naima. Ma'am Naima, final message po natin sa ating mga constituents at mga tagapakinig. Ayan. So, maraming salamat, Sir Jeff. Siguro, pasasalamat sa lahat ng member, siyempre ang chair natin kay Minister, sa walang ano yan, Walang kapagod-pagod na suporta. Hindi naman po maging posible ang lahat pag wala po yung suporta ng lahat ng committee members. Unti-unti nakikita na natin na nagkakaroon ng katuparan yung mga ating dati ay pinapangarap lamang. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ma'am Naima Noor RSW, Social Welfare Officer 3 ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alright, bago tayo magtapos, MJ, i-flash natin yung referral pathways. So, i-flash natin. Saan ba kayo pwede magsumbong at ano po ba yung mga kasong dapat kailangan na pwede nyo isumbong? Ayan, i-flash natin yan. Ayan. Ito po ang BARM CP-GBV referral pathway. Paki-screenshot po yan para meron kayong copy niyan. Ayan. So makita po natin sa unang column kung ano yung mga kaso na pwede nating i-report. Kasama na po sa diniscuss natin kanina yung mga cases natin on children in conflict with the law at children at risk. Ayan. At kanino maaring mag-report, nandyan po yung second column po natin, nandyan po ang ating MSWO, no? Nandyan po ang MSSD, nandyan po ang ating Women and Children Protection Desk, no? Yung ating PNP, nandyan din po. Kaya nga, ang MSSD will make sure na itong mga nasa sinusumbungan, mga entry points ng mga reklamo ay trained at technical assisted. Yes. Kasi importante talaga ito that yung WCPD alam kung paano ituring yung mga sumbong, yung mga reklamo. Sa ospital, ganun din. Yes. Tinitrain din dapat sila. At sa barangay. At sa barangay. Patuloy pa rin yung ating capacity building sa kanila, no? Para paano din ang tamang pag-handle ng ating mga kabataan at yung issue ng ating gender-based violence. Pero doon sa mga barangay officials natin, lalo na mga punong barangay, huwag nyo na pong hintayin nyo sa MSSD mag-initiate. Gawa rin po kayo ng paraan para matrain po ninyo yung mga personnel ninyo. Lalo na po yung mga tanod. Hindi po, ito kasi sila ang unang-unang responder. Pag may nagsumbong na magnanakaw na bata, binubugbog. Pag may nagsumbong ninakaw na bata, dinidetain. Wrong, no? Mali po yun. Meron pong proseso na dapat sinusunod kung paano po ituring yung mga child offenders at dapat po natin yan sinusunod. Yan. Okay. Sige. At syempre yung ating last, makita din natin kung ano yung mga pwedeng mga serbisyo na matanggap ng ating mga victim survivors. Ay nakita niyo yan, no? Security, temporary shelter, etc., etc. Ayan po. Ngayon. Sige. Final questions natin. Question number 3. Question number 3. Ano ang tema ng 14th Juvenile Justice Welfare Consciousness Week? Ano po yung tema ng 14th Juvenile Justice Welfare Consciousness Week? Yan ang question number 3. At ang question number 4... I-pick up ko muna itong nagsabi na mag 1 hour na ang live, paubos na ang data ko, di pa ako nanalo. Ayan. Try lang po. Try until you feel ashamed. Ayan, Ashit, eto, masagot mo to, Ashit, ha. Question number 4. Saan matatagpuan ang pinakabagong bahay Pag-asa na formal na binuksan kahapon, November 28, 2025? Saan po yung bagong lugar, no? Munisipyo po ang saan sabihin matatagpuan? nyo. Saang bayan po yan matatagpuan? Ang tinatanong natin, na bayan po. Saan po yun? Yung binuksan na bahay Pag-asa kahapon, na Shane? Pag hindi mo pa
nasagot yan, hinay imong network, so sisihin mo yung network. Okay. Ayan po, ang tatanggapin po natin mga sagot ay hanggang 9 a.m. lang po ha. Kasi ang daming sumasagot ng 10 o'clock in the morning. Yung ngayon lang po, yung live na audience lang po ang sasagutin. At pati yung mga sumasagot sa chat natin, sa phone natin. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nagtapos na po ang isang oras natin na balitaktakan at pag-discuss ng mga mahalagang problema at hamon ng Bangsamoro. Sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat po sa ating FB Messenger, no? Hindi kaya sa ating hotline number. Ayan, hindi ko memorize ang ating bagong hotline number. 0962-230-9967. Uli, 0962-230-997. Ayan. Ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bunghanay po ng Information and Communications Division ng MSSD, kay Carl Daniel, IT Specialist po natin, and of course ang ating kasama sa technical side na hindi ko kilala. Nalimutan kong pangalan bago kasi yan eh. Sorry ha, ilagay natin yung pangalan ng ating technician. Ayan, Rex ba? Tama. kung ano nang banggit ko pangalan. Robert! Si Robert. Ano pa ang apelido ni Robert? De Niro. Robert De Niro. Esteban. Basta si Robert, aming kasama technician. Diyos ko. Sorry, matanda na po yung lolo ninyo. Ako po si Jeff Mendez, Kabangsamoro. Thank you so much sa lahat ng mga nakinig. Hindi na namin kayo nabati. Sorry kasi kailangan namin tapusin yung yung mga pinag-uusapan natin. Pero maraming salamat po sa live audience, sa mga nakinig, and congratulations in advance sa mga mananalo sa ating Sabado Panalo. Until next Saturday po, dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapag